May bumubulong na raw po sa likod ng ulo ni Ngiwi or may bumubulong na sa kanyang likod ng utak or whatever, right? And kinakausap daw siya ng kanyang tatay. At paminsan-minsan, kinakausap din niya raw ang kanyang tatay. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, meron siyang latest vlog. Punyeta talaga, may oras pang mag-vlog ang inanitan. Sa dami ng problema ng Pilipinas, may mga pag-vlog, parang pinapabango talaga yung kanyang pangalan. Siguro talagang umaalingasaw na ang baho. Anong talaga? Talagang, ano siguro? Sigurado umaalingasaw na kaya may mga pag-vlog ganan. I guess parang in-interview siya at sinabi niya na nabanggit niya na nag-uusap sila, parang sinasabi raw ng tatay niya na, mahirap maging presidente, no? Punyeta naman mga kababayan. Sinabi niya yan, napanood ko yung excerpt sa kanyang vlog na sinabi niya, mahirap daw maging presidente, parang ganun daw yung sinabi ng tatay niya, yung senior, yung nakalagay dati sa glass coffin na parang wax figure. Alam niyo, may legend yan, mamaya ko banggitin, so kinakausap daw siya ng tatay niya and sabi, kita mo, mahirap ang maging presidente, no? Mahirap maging presidente? Wala ka na, sabi ko nga, wala ka pang ginagawa, hirap ka na. Ano pa kung nagtatrabaho kang talaga? Right? Inutil naman yan. Even si VP Sara, sinasabi niya na wala talagang ginagawa ang administrasyon para sa mga Pilipino. Wala. Okay, nakasama nga niya, sabi ni VP Sara, nakailang attend rin naman siya ng cabinet meeting ni Ngiwi noong siya ay secretary pa ng Department of Education, si Vice President Inday. Pero wala raw talaga. Parang, ganito ba dapat? Ganito lang ba? Eksena, gano'n. Tapos hindi na nga rin malimit magpatawag ng cabinet meeting. Hindi katulad dun kay PRRD na tinetelevise pa ni Tatay Digong kung paano niya kinakausap yung kanyang nung panahon ng COVID, di ba? Ng pandemic. So, wala ka nang ginagawa, hirap na hirap ka pa, ay ba't mo sinagpang yung responsibilidad niya po ng ina mo ka? Hindi ka naman sanay sa hirap. Puro ka pasarap, matitigok na nga yung hindi kaya minumulto ka dahil nung naghihingalo na nga yung tatay mong Ngiwi noon, hindi ka rin naman makutap-tapan, hindi ka rin mahagilat noon, at nagpa-party ka raw sa yate. Okay, may mga girls, may mga inumin, masarap talaga ang buhay ng yawa. Siguro insecure si Ngiwi ever since, right? Kaya yung kanyang girlfriends and yung kanyang ideal woman na gustong maging girlfriend ay yung mga tisay nga, mistisa, matangkad. Kaya siguro crush talaga niyan si VP Sara kasi may dugong Aleman, alright? May dugong German. So, di ba yung mga ex ni Ngiwi, ganon? Mga magaganda, matatangkad, mistisa, beauty queen material, dugong Breton, dugong half, Phil-Am, ganon. Mistisahin. Tapos ang kinauwian niya, native na manok. Ay, nagre-reconnect dati. Ang ending, kakapili ni Ngiwi ng, siguro nga, dahil maganda yung nanay niya, di ba? Let's admit it. Sabi nga ng mga kakilala kong, shout out, mga, you know who you are people. Yung mga, shout out sa mga flight attendants po dyan, lalo na ng Philippine Airlines, sabi nila, despite na hindi nga maganda ang reputasyon noon ng pamilyang Marcos, kapag gagamitin daw ng pamilya nila ang eroplano ng Philippine Airlines for their travel, kahit na nandun yung inis nila na ito na naman, imbes na tayo'y kumita, gagamitin na naman yung eroplano natin. Kasi gagamitin nila yan for free. Okay? Tapos ang pagsisilbihan natin tong mga to or what? Ating nasa starstruck daw talaga sila sa ganda ni Madam Imelda. Okay? Kasi nababanggit ka nila to, ano ba yan? Noon kasi, pag sumampa na si Imelda Marcos sa aeroplano namin, or, talagang kahit kami magaganda mga flight attendants and whatnot, pag dumating si Imelda, napapatingin talaga kami, napapahanga ka, maganda ang bihis, okay? Maganda ang, maayos ang buhok, ang makeup, di ba? Magaganda ang mga accessories, elegante, naka-Filipiniana. Kahit inis ka dahil sa ganda, medyo nababawasan yung inis mo kasi you're proud
'di ba na okay kung meron man kung may mga royalties ang ibang bansa, meron din naman tayong ganito 'no. Puwede nating ipagmalaki na maganda naman ang ating first lady and first family, okay. Tapos here comes Palaka, itong asawa ni Ngewi na mukha naman talagang bullfrog na binayo, kulubot pa. May nakita kayong picture ni Palaka na parang butot balat ang kanyang braso, kulubot ang leeg, ta's ang laki ng tiyan, naka-red pa na damit si Palaka na mukhang mukhang monyekang ewan. Anyway, yun nga sabi nila, "Ay, yan ang napangasawa ni Ngewi." Si Dayunyor ba? Yan ang pangasawa, unano, kulubot ang leeg, malaki ang tiyan, ang braso gatingting, maldita pa, snabera pa. Wala naman to sa ganda at lindog ni Imelda nung araw. 'Di ba? Snub ba yang poke ng inang yan? Anyway, where were we? So, ano ba sasabihin ko? Yung 'di ba nakalagay sa glass coffin yung si Senyor. Allegedly, wax figure lang daw yun. May mga ganang mga urban legend, di ba? May mga nakakausap ako minsan mga taxi driver nung nagko-commute ako dyan sa Pilipinas na alam niyo ba, ma'am, mas maganda ang panahon ni Digong kaysa dito kay Junior, sabi. I think last year nung nagko-commute ako, nagta-taxi ako. Iba talaga. Ang hirap maghanap buhay ngayon. Nag-aalala kami, baka mamaya ang isakay namin, hold-upper pala, ganun ang ganun yung mga taxi driver. Tapos sabi ko, akala ko ba itutuloy ni Junior yung nasimulan ng tatay? Pero alam mo ma'am, wala naman, bulok talaga, pangit, ibang-iba, mas mabuti, iba-iba, ang layo talaga kay Duterte, ganun ang ganun yung mga taxi drivers. Tsaka alam mo ba ma'am, sabi, yung Senior, buhay pa yan. Sabi ko, imposible naman, nakalagay na nga sa glass coffin, tsaka di ba may sakit nga yun, di ba, naka-dextrose na and all that. So parang may lupus, na may ailing, yung kidney failure or something, ganon. Right? Hindi na gumagana yung isang kidney, dinonate pa nga raw ni Ngewi yung kidney niya sa tatay niya. I don't know if it's true, ang pamilyang yan, puro kasinungalingan. Tapos ngayon mga kababayan, hindi ako kumbinsido sa kinikwento ng mga taxi drivers na yon na buhay pa yung tatay. Nagkukunwari lang yan na patay para nga hindi na maparusahan something. Sabi ko, kung buhay pa yung tatay, di uod na ng tanda noon, baka mas matanda pa kay Enrile. Or kay Daddy Enrile ba yun? Hindi ako aware. Basta ang alam ko, syempre, si Marcos Sr., mas matanda kay Imelda. Si Imelda yata magwa 100 years old na, hindi ba? Kasi she was 97? Was she 97 or 93 nung 2022? Right? Anyway, syempre mas matanda yung senior, yung asawa, 'di ba, kaysa kay Imelda. So, pwede kayang buhay pa? Kasi ba't may mga ganung urban legend para lang mapag-usapan sila, gano'n? What if totoo, sa takot lang nung senior na, 'di ba, na pag na-resba ka ng taong bayan, nagkunwari na laang na nakaratay doon sa glass coffin. Kasi nga mukhang wax figure yun ni Marcos Senior, right? Parang wax figure lang talaga. Malay natin buhay pa nga yun, I don't know, we don't know. Marami silang skeletons in their closet. Anyway, eto pa, lahat na lang ng ginagawa at sinasabi, parang ang hirap paniwalaan. Tapos ang sabi nga ni Senior kahapon, I think sa vlog niya, na nakakausap pa rin daw niya ang tatay niya. Ay, nakakausap niya? Ay, talaga? May ganun? Sometimes I hear in the back of my mind, my father. Sabi daw ng tatay niya, mahirap parang naririnig ko, sabi ni Ngewi, parang naririnig daw niya yung boses ng tatay niya. Tsaka sinabi naman talaga niya na nakakausap pa rin niya ang tatay niya. Ating, ano ibig sabihin nito? Ito ba epekto lang ng pulveron? Right? Is he having a hard time distinguishing reality from fantasy? Kasi minsan, ako kasi mga kababayan, lucid dreamer ako May times minsan na hindi ko nga ma-distinguish kung nananaginip ako or totoo nang nangyayari unless mga sobrang sobrang extraordinary na or super paranormal na yung nakikita ko, then okay, it's just a dream. Kasi pag nananaginip ako mga kababayan, malinaw na malinaw. Even the details
Okay, I will just know that I am dreaming kapag may isang salamin halimbawa sa panaginip ko at tiningnan ko yung reflection ko at wala, then I know I'm dreaming. Or maybe if the light switch ay hindi ko nabubuhay, lahat ng light switch halimbawa sa loob ng aking apartment or bahay hindi ko mabuhay. Kasi kung isa lang yan, baka pundido lang. Pero kapag lahat, sabi ko, oh, MJ, this is a bad dream. Oh, ganun yon. Sa sobrang linaw ko bang managinip, mga ate at kuya. But of course, I will always, right? We will always know if we were dreaming or not. I don't know. Singiwi iba ay iba to, hindi pa naginip ito. Pwedeng hallucination ito. Right? Pwedeng paranoia. Anong nangyari sa kanya? Kasi ang sabi ni Rowena Guanzon, ang lakas daw ng amats ni Ngiwi. Lakas ng tama ng isang yan, ah. Minumulto or kinakausap na siya. 'Di ba, si Ngiwi, alam mo Ngiwi, sinanay mo ang mga Pilipino eh. Yan din yung sinasabi ko sa mga kakilala ko, no, mga kababayan. Huwag niyo akong sasanayin. Halimbawa, lalo sa closest friends ko, mga ate at kuya. Huwag niyo akong sasanayin na lagi kayong nagsisinungaling. And maybe pwede nating sabihin yan sa 'di ba? Halimbawa sa mga anak niyo or kaibigan niyo. Wag niyo akong sasanayin na lagi kayong nagsisinungaling. Kasi baka mamaya sa isang instance, sa isang sitwasyon, nagsasabi na kayo ng totoo at kailangan kong maniwala sa inyo, pero hindi na ako maniniwala kasi sinanay niyo ko na sinungaling kayo. Right? Kasi naalala ko mga kababayan when I had a partner, or love interest noon, ganyan, mahilig ba, normal daw yan sa mga lalaki. Hoy mga boys, mag-comment nga kayo sa comment section. Normal ba sa mga lalaki ang nagsisinungaling? I don't know, dahil siguro mga babae, tamang hinala rin, di ba? Laging tamang hinala, tapos tumatama talaga yung hinala. So itong mga boys na ito, mga palekero siguro, mahilig mang babae, magloko, mag-inom, maggala, magbumarkada. So parang nakagawian na ng babae na naghihinala, nakagawian na rin ng mga lalaki na huwag magsabi ng totoo, even white lie na lang siguro, no? Para hindi lang masaktan, or the right, or hindi sila mag-away ng girlfriend or ng partner. So, parang naging reputasyon na yan ng mga boys yata na laging nagsisinungaling. Right? Kahit pitpitin ang jitlog mo, wag kang aamin. Mag-aaway kayo. Ganun, di ba? I don't know. Siguro nga, right? Para maiwasan ng gulo, mga lalaki na natututo na lang magsinungaling. Or, likas ba yan innate ba yan sa mga boys na magsinungaling? Huling-huli mo na, Teng, nagsisinungaling pa rin. So, yun yung sinasabi ko, wag nyo akong sasanayin na nagsisinungaling kayo kasi baka mamaya dumating yung panahon na nagsasabi na kayo ng totoo at kailangan ko kayong paniwalaan. Ay, hindi na ako maniniwala. Magsisisi kayo, right? Sinasabi ko, magsinungaling ka na sa magulang mo, wag sa akin. Something like that, right? Magsinungaling ka na sa buong angkan nyo, wag sa akin. Kasi ako, hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Hindi naman kita the judge. Right? Kahit pa magsabi ka na ikaw ay, na ikaw ay malikot ang kamay or ikaw ay, ang fetish mo ay nanunungkit ka ng panty ng kapitbahay. You know what I mean? Huwag kang magsinungaling sa akin. I'm asking you this kasi nalaman ko. So pag sinabi ko, nanununggit ka ba ng panty ng kapitbahay at inaamoy mo? Trip mo ba yan? Magsabi ka ng totoo. Hindi naman kita humusgahan. Diba? Itong Singiwi, sinasabi ko lang yung mga kababayan, kasi itong Singiwi, sinasanay niya tayo na lagi siyang nagsisinungaling. Okay, mag-comment kayo dyan sa comment section. Ano yung mga pinagsasabi niya in the past na kasinungalingan? 5,500 flood control projects. Yung mga pumasok daw sa KOJC, mga walang baril. Tapos ang dami namang videos, photos ng mga pumasok, yung, di ba? Yung pumasok ng mga sundalo or police, I think police. Yung pinamumuno ni Torre. May mga dalang baril. Sasabihin niya, walang baril. At kung ano-ano pang kasinungalingan ang pinagsasasabi. And now he's saying na nakakausap pa rin niya ang tatay niya. Paminsan-minsan nakakausap niya ang tatay niya at sinasabihan siya, di ba, mahirap maging pangulo. Huh?
parang he's trying to appeal to our emotions, 'di ba? Na kumbaga parang ang dating mabuti siyang anak and mahal na mahal siya nung nasira niyang ama at gina-guide pa siya. Okay? Hindi magiging madali ang pamumuno mo, I don't know. Or maybe nagsisisi na siya, nakokonsensya si Niwi, or gusto lang niya i-portray na right? Na despite na mahirap ang kanyang sitwasyon, ang kanyang responsibilidad, he keeps on going. Tapos ngayon halos lahat nagsasabi Marcos resign, mapakabataan, retired men in uniform, 'di ba? The Gen X, the millennials, the baby boomers, the mature members of the population, the OFWs, 'di ba? The working class, lahat nagsasabing Marcos resign. So dahil nga siguro sa I don't know, nape-pressure ba siya? Gusto niyang palabasin na, ay, okay, hindi madali ang aking trabaho, pero itutuloy ko pa rin kasi tinanggap ko to pinili ako ng taong bayan kahit na marami nagki-criticize. Ganon? Or maybe, epekto lang talaga ng pulburon, mga ating. Baka epekto ng mga pulburon ite, I don't know. Bakit may bumubulong-bulong at nakakausap niya? Oo nga pala, bago ko makalimutan mga ate at kuya. May nabasa akong comment and shout out whoever you are na kapag ka raw mga kababayan ang iyong mahal sa buhay ay nagpapakita na at nagpaparamdam sa iyo ay pwedeng baka sinusundo ka na. Right? Kasi naalala ko before, naalala ko noon mga ate at kuya, hold on. Na yung, I think lola ko yun, or lola ng tatay ko, napapanaginipan daw niya yung kanyang nanay na matagal nang wala. Okay, malimit daw niyang mapanaginipan. At least sa panaginip, dinadalaw siya, kinakausap siya. At buhay na buhay raw. So, like days after, I think birthday pa nga nung lola na yun, nung tatay ko, namatay. Alone in her bed. Namatay na lang. Matanda naman na kasi. And I think September yun eh. So, parang birth month din niya, kung hindi man niya birthday. Yun. Pero bago siya mawala, at bago namin siya nakita na malamig na, alam niyo na, kasi isa ako sa yumugyog. Oh my God, sumalangit na. Isa ako sa yumugyog. Kinalabit ako ng pinsan ko. Sabi niya, pinsan, ginigising ko si Lola, kasi nagtimpla ako ng kape. Hindi gumagalaw. Tinulak ko yung ulo, hindi gumagalaw. Adi, tatakbo kami ng pinsan ko. Pinunta namin sa kanyang kubo. Ating, malamig na bang? But before she was gone, nagkukwento siya na kinakausap daw siya ng kanyang nanay. Or tatay, or whoever. Magulang niya na wala na. And very much matanda na ito kasi apo na kami sa tuhod nga eh. Apo ba kami sa tuhod kasi lola to ni Papa. So, yeah. Nagkukwento siya na gano'n, kinakausap siya, or whatever. And then days after, natigbak. Well, masamang damo singiwi, what do you think? Matitigbak ba? Or dala lang to ng pulburon? Or nagdadadrama lang? Or ek-ek lang din ito kasi ang lahi naman nila mahilig umek-ek. Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.